itong Rappler, wala sila yung original file. Mm-hmm. So the original file na pinalabas doon ay, of course, nandito kay Mother Dragon. Narinig mo ba ako, Mother Dragon? Yes, hawak ko ang raw. So ngayon, dapat yung original file na yan ay ipadala sa deepware. Yan ang challenge kasi yung pinakita ng Rappler dun sa nila, software nila, it was just a screen recording. Ngayon si Mother Dragon, she has the file na pinalabas doon, and then she can give it to deepware as advised by the owner of deepware. And then maybe sana ma-convince siya na ma-interview ni Mother D at para ma-explain yung process ba ng pag-determinan ng deepfake. Hindi ba maganda yung ganyang eksena? Yes. Oo. Sabi ni J.R. Ellison, hindi yan mangyayari. Paano hindi mangyayari? Nangyari na nga. Nagpadala na nga si Eat Abroad ng copy. Actually, ang totoo po, hindi ko inaasahang sasagot sila. Suntok sa buwan yan. Kasi ayoko din naman na naniniwala ako sa isang bagay na hindi ko scientifically ichinek, no? So, kaya ginawa ko yan. Sakali mang sumagot, after 2 days lang, day after, sinagot na niya. So, I'm so happy. But the thing is, I don't know what to do with the information. So, I told Joey right away, Joey, meron ka bang original? Ang sagot niya, wala. Si Mother D lang. So, yeah, there you go. We had to work with what we had. Pero, Mother D, di ba, you had the video is with you. Tama po ba? Yes, nasa akin ang raw. Kasi ang ginawa ko dyan, very short video lang yan, So, from raw, in-adjust ko yung light, kaya nga may nakalagay doon, enhanced diba? Para ma-identify nyo. Yung first, I think, 9-second video, raw yun. So, yung mga susunod, in-adjust ko yung light, para mas mapintahan nyo yung subject. Para mas mapintahan nyo yung subject at mas malinaw yung kanyang physical features. Ang ginawa ko siyang slow-mo, para people will assess kung yan ba ay may similarity dito kay Bangag. So just so happened na millions of Filipinos na same reaction, same assessment. Kaso nga itong, syempre, alam naman natin, itong Rappler, di ba? Before, mga anti-Marcos, then all of a sudden, bumaliktad na nga. At gagawin nila yung mga fact-checking na yan, which is nakatanggap, hindi lang ako, marami nag-report sa akin yung mga shared post nila or yung mga grab videos from my account. So, shinare nila ang sinasabi nga face swap. So, itong Rappler na ito, saan sila nag-base doon sa face swap na sinasabi nila? Ano yung methodology na ginamit nila para masabi nila na mayroong face swap? Kaninong ulo? Ayan, hi Mother! Mother D, please check my message. What an honor po. Nakikinig pala ako sa kanya kanina. Ayan. Oh, hi! Hi Mother, you're in. So parang maganda is makipag-usap ka kay Eat Abroad at sinend ko na yung email address niya na nagpadala sa iyo sa Proton Mail. And then maybe, kasi this is going to be the app used by Rappler versus Deepware. So baka pwede silang magchikahan. Ito isa-send ko yung i-send ko na yung contact person, Tita Eats, no? Opo. Eto na. Hindi kailangan may introduction. Yeah, I will send the CEO an introduction from Mother D. I think by now, kasi nakita na yung gravity, yung impact nitong pagtatry ng 100,000 mga tao. Siguro nung biglang nag-crash yung kanyang online, kasi biglang sabay-sabay tayong nagtatry. And I can imagine biglang dumami, sabi niya, no? So, I try to explain to him na pag nakita mong dumami yung nag-free trial sa'yo, and they're all from the Philippines mostly, it's because it's a big issue right now. Yeah, and somebody actually endorsed your product so that we can give it a try, because it was a challenge from our government to try any open source online available na deepfake detection, and we did, and then they used Deepware. So I want to ask you, kasi ganun yung introduction ko yung introduction ko. Yes, kasi itong Rappler, wala sila yung original file. So the original file na pinalabas doon ay, of course, nandito kay Mother Dragon. Narinig mo ba ako, Mother Dragon? Yes, hawak ko ang raw. So ngayon, dapat yung original file na yan ay ipadala sa Deepware. Yan ang challenge kasi yung pinakita ng
yung pinakita ng Rappler dun sa ano nila, software nila, it was just a screen recording. Oo. Ngayon, Pero ngayon si Mother Dragon, she has the file na pinalabas doon, and then she can give it to Deepware as advised by the owner of Deepware. And then maybe sana ma-convince siya na ma-interview ni Mother D at para ma-explain yung process ba ng pag-determinan ng deepfake. Hindi ba maganda yung ganyang eksena? Yes. Oo. Yeah, it's worth trying, di ba? Kasi app versus app na to eh. Pero parang kung face swap naman yung ginamit nila, that's only one of the expertise of Deepware, di ba? So, dapat in-address din nila yung deepfake na tools and mga embellishments. Hindi yata nila yan in-address. Hindi, I think you can just show the article ng Rappler. Hindi ba? Kasi nung kinausap ni Tita Is kasi hindi pa lumalabas yung article ng Rappler eh. No, tama ba Tita Is? Ano na lang, lumabas na lang siya after a day or so eh. Sabi ni J.R. Ellison, hindi yan mangyayari. Paano hindi mangyayari? Nangyari na nga. Nagpadala na nga si Eat Abroad ng copy. Actually, ang totoo po, hindi ko inaasahang sasagot sila. Suntok sa buwan yan. Kasi ayoko din naman na naniniwala ako sa isang bagay na hindi ko scientifically ichinek, no? So, kaya ginawa ko yan. Sakali mang sumagot, after 2 days now, day after sinagot na niya. So, I'm so happy. But the thing is, I don't know what to do with the information. So, I told Joey right away, Joey, meron ka bang original? Ang sagot niya, wala. Si Mata, hindi lang. So, yeah, there you go. We had to work with what we had. Pero, Mother D, di ba, you had the video, the video is with you. Tama po ba? Yes, nasa akin ng Bong ang raw. Kasi ang ginawa ko dyan, very short video lang yan, ano? So, from raw, in-adjust ko yung light, kaya nga may nakalagay doon, enhanced eh. Diba? Para ma-identify nyo. Yung first, I think, 9-second video, raw yun. So, yung mga susunod, in-adjust ko yung light para mas mapintahan nyo yung subject. Para mas mapintahan nyo yung subject at mas malinaw yung kanyang physical features. Ang ginawa ko siyang slow-mo para people will, will assess kung yan ba ay may similarity dito kay Bangag. So just so happened na millions of Filipinos na same reaction, same assessment. Kaso nga itong syempre alam naman natin itong Rappler, 'di ba? Before mga anti-Marcos, then all of a sudden bumaliktad na nga. At gagawin nila yung mga fact checking na yan, which is nakatanggap, hindi lang ako, marami nag-report sa akin yung mga shared post nila or yung mga grab videos from my account. So shinare nila ang sinasabi nga face swap. So itong Rappler na ito, saan sila nag-base doon sa face swap na sinasabi nila? Ano yung methodology na ginamit nila para masabi nila na mayroong face swap? Kaninong ulo? Di ba? They use kasi an app, so it's a battle of apps. Ngayon, ang problema kasi dito, Mother D. Gumamit na ba sila ng apps? Yeah. Okay, Ang kasi dito, ang advantage mo, nasa iyo yung file. Wala sa kanila yung file. So ngayon, ang maganda dito, you send the file, you talk to Deepware, and it's gonna be a kasi this is going to be the reputation in the line. Kasi, sabi ng iyong software, no deepfake detected. So now, ibibigay ang raw file, and then, baka pwedeng ma-interview sila para ma-educate na rin yung mga Pilipino on what is the process of identifying deepfake. Ganon. Baka pwedeng ganon, di ba? Baka pwedeng ganon. Yeah, so sa atin yung may-ari. Para ma-promote na rin yung app nila. Yung Deepware, baka magkaroon tayo ng endorsement. Di ba? Naging ambassador pa tayo ng Deepware, di ba? Why not? Sige, I'm willing naman para i-submit yung raw. So, actually, dito nga sa US, marami na akong kinontak na mga personalities talaga. They are forensic experts. Sila yung mga nag-evaluate o nag-authenticate o nag-analyze itong mga videos na ito na ginagamit sa mga court proceedings. So, dito sa Amerika. So, nakatanggap nga din ako ng email kagabi dahil, nag-submit din ako ng mga videos sa kanila. I think, dalawang company,
yung tignan ko yung pinag-submitan ko dito. But anyway, yeah, kasi kailangan natin din talaga maipakita kung kung sino ang deepfake. Kung sino gumagamit ng deepfake or kung ang gobyerno ba o tayo. So that's good no na may si It you're there, It abroad. Yes po. Oo. Yeah, thank you. Di ko nabasa pa yung yung email mo. Ang dami pa kasi kailan ka ba nag-email kanina lang? Kanina, habang nag-live ka nung sinabi mo yung magtulungan tayo, yun, immediately I sent it. Oo, thank you so much. So I'm willing, of course, kung mamaya check ko yung email, i-submit ko na sa'yo yung raw para ikaw na mag-forward. Then, kung yung deepware ay willing to be interviewed, I'll be honored, mga palangga. Sige po, I will introduce you siguro. I'd rather... Wait, Yes, Mother, di alam kung paano mag-transfer ng na hindi magde-degrade yung file. Usually, yung dalawang companies na in-email ko, may binibigay silang link sa akin. Doon nila pina-download upload pala. Doon nila pina-upload yung video. So, nag-follow lang. Teka, like this Ito, I will tell you something. Pinadala mo na sa kanila? Pinadala ko na. Dalawang agencies. Actually, sabi ko nga, maraming mga agencies akong kinausap. Yung iba naman, pinapasubmit sa akin ang file talaga sa USB. Ano sabi nila? I am in communication with them. So hopefully makakuha tayo ng magandang result. Teka muna, ito ipakita ko lang tong message. Okay, saan ba 'yon? Like this Okay, ano pangalan ng ahensya na ito? Okay, so magchika muna kayo diyan. Titingnan ko lang, ang dami kasing email. Hey, ano ko lang kasi ang Rappler, ang ginamit niya pala na Sensity, oo. Sensity yung ginamit niya na app. Ayan. Tapos ito, paid app. Hindi siya open source. Oo. Magkano daw binayad nila? May nakalagay dyan? I do not know, Mother D, pero tingnan natin. Punta tayo sa page. Tama naman kasi siya. Sabi, traces of various devices were also detected in the file format. Of course, because yung pinakita ninyo, naka-enhance yun eh. Yes. Enhance yun. Meron talaga. Kaya nga, actually yung isang nag-interview sa akin, nakausap ko talaga yung forensic analyst kahapon. Tinanong niya ako, sabi niya, ano ba yung material na hawak mo? From the source of from the yung camera na ginamit, o ito by through email? Tapos sinabi niya sa akin, kapag ganitong na-transfer na, sabi ko, actually ito through email, at yung iba, bago tin-transfer to sa email, in-airdrop sa kanya. Sabi niya, that's still, hindi na siya talaga masasabi mo na 100% raw. Once na raw na dumaan sa ganong klaseng process of transferring the file, hindi siya 100% na masasabi mong raw or original. Ang tinatawag na original, let's say itong phone na ito talaga yung ginamit ko kay Bangag. So, ito yung original na raw, oo. Pero sabi niya, pero madidetect pa rin nila kung ito ay, what do you call it? AI generated. Kasi so Joey, ang tanong ko naman, it is difficult to make a final judgment. Yung sabi ng Rappler. Di ba? Sinabi yun? It is difficult. However, because none of the key personality present at the event where it was released appears to have posted the video directly on any of their social media pages. Most version of the video that were circulated were merely videos taken from the screen on the stage as the organizers of the California event were looping the original. A number of pro-Duterte vloggers circulated the grainy versions of the video on Facebook, TikTok, YouTube, and X. Pero kasi ang point doon kasi is that sabi nyo kasi deepfake. But the video na kumalat when it was manually scanned by deepware, shows no deepware artifact. Okay? Ngayon, yung sinasabi kasi ng Rappler na na parang ang tawag dito, face swap, deepfake detector flag alleged Marcos video as ano ba exactly yung sinasabi? Actually, yung title, yung headline pa lang is question mark. Hindi. Hindi sila sure. Hindi kailangan ang ipa-examine sa deepware, yung pinalabas mismo, hindi yung video mismo ng pagpapalabas, yung video ng pagpapalabas. Yeah. So hindi yung enhanced mother ang ipadala mo ha. Hindi. Yung walang enhanced. So like ito. Pinakita po ba nila yung yung kung ano yung pinatest nila? Kasi mamaya sila yung nag-swap niyan.
Siniswap na nila. Yes, Paano ba natin malalaman? Oo, baka sila rin yung nagsabi. And ano, no, kasi meron na rin nag-argue ng ganito dun sa page ko eh. Sasabi nila, eto, Sensity, kineme. I checked the website of Sensity. Yung commercial pala nila, it's commercial because nag-o-offer sila ng KYC. Yun yung commercial doon, not the technology, but the service. The service, meron commercial company siya in a sense na nag-o-offer siya ng mga identification kinembot, but not the AI technology. Hindi yun yung ano niya. Kumbaga parang it looks like yung pagdating doon sa AI technology, same footing sila. It's just that Sensity is offering a way to identify client. Yung mga establishments na nagre-require ng KYC procedure, they offer services like that, assistance. So kaya siya naging commercial. Anyway, so ibig sabihin, hindi advantage si Sensity dito. Now, yung sa deepfake na yung sa deepfake na aspect, yung if you're going to kasi tingnan niyo yung picture dito ni ni Rappler. Makita niyo dun sa bottom, ang nakalagay diyan suspicious 81.8 tapos manipulation type face swap. I do not know kung ano yung nila kasi si ang pangalan nito si Deepware, ang ginagawa niya pag nag-scan siya, marami rin siyang mga cross-referencing na ginawa sa ibang tool. So at least, ang nakikita ko, ang laging lumalabas, at least 4. Ito, isa lang yung ginamit niya, face swap na kasi isa lang yan sa mga yung face swap, isa lang yan sa maraming sa maraming pwede cross-reference kinembot na pwede mong gawin eh. Balikan ko lang yung balikan ko yung result na nakuha ko. Yung pinost ko sa yung pinost ko sa Facebook. So, habang binabalikan mo, ito yung mga nakausap ko. Si Codec or Code C Forensics. Ito, thank you for reaching out. You can upload the video to dropbox.com. Here. Kita nyo? Yan. Isa yan sa mga pinuntahan ko. And, dito yan. Mother, di ba yung nag-authenticate sa end mo? Ito yung mga ito yung mga sanctioned na authenticator kasi pag in-authenticate nila, tinatanggap yun ng korte sa Amerika. Yes. Oo. Sa korte. Sila actually yung mga nag-authenticate, they're really expert in authentication of videos na pinipresent na sa court. Hindi siya app. They're really professional. Tao talaga. Na sabi ko nga, bago nila matapos yung kanilang analysis, it will take like 5 to 20 hours para hindi lang yung ganyan. Hindi lang yung ganyan sa sa online. Pero syempre, ito ay kasi easy access sa atin, no? Na mga normal, just an ordinary person na wala namang kaso. I mean, hindi naman natin gagamitin sa court. Kaya nga unang tanong dito sa akin sa US, yung iba ayaw nila tanggapin yung video. Kasi kailangan it's either attorney ka or, may authority ka for what? Diba? Gagamitin mo. Number one, gagamitin mo ba ito sa korte? Kung hindi, sabi sa akin, yung iba, mga tatlo yata nakausap ko, oh no, we don't do that. But you can go to, other companies na they can, authenticate a video na random lang. So, yun. Ayun. So, hindi ko pa nabasa yan kay Rappler. Hindi ko pa nabasa. Hindi ko pa nakita article, pero mamaya, re-reviewin natin yan. Ayan, sige, Mother. Ito yung sa Deepware kasi, ito yung nila, ito yung model results nila. Nagko-cross-reference sila sa iba't ibang deepfake detector. Meron silang cross-reference. Ngayon, yung sa kasi, yung sa Rappler kasi, yung pinakita ng Rappler, I don't know, meron silang face manipulation check, confidence 81.8, tapos manipulation type, face swap. So, ibig sabihin, they just rely on their own tool. They did not cross-reference. Parang, walang cross-exam o cross-reference. So, kanila lang yun. So, kung kunwari, which is more reliable? And for me, I think that is the reason why, pagdating sa face forensics, napakataas ng grade ng Deepware doon sa review nila Professor Simon Chick. Kasi doon sa review nila Professor Simon Chick, ang pinakamataas sa face forensic plus ay si Deepware sa lahat ng open source. Yung Sensity, kaya siya siguro mataas kasi nagko-cross-reference siya ng bonggang-bongga. And then based on the quality of the result, doon siya magde-decide kung may deepfake o wala. Yung Sensity ba may bayad? Baka pwede natin gawin ngayon. Gawin natin ngayon. Gawin natin ngayon. Sensity. Magkano ba yan? Anong Sensity? Tingnan natin. Use case. Ito ang nasa private chat. May kausap ako. Okay. Mamaya na. And then, actually, nandito na ako sa page ng Sensity. Wait lang.
Ito yung ginamit. Parang wala siyang ano. Oo. Wala siyang free trial. Sensitive. Oo, wala siyang ano eh. Tingnan nga. Sensitive. Explore Okay. the platform. Tingnan natin. Mag-get started ka na, girl. Get started. Ito nga, Mhm. get started na ako. Lang, gagawa pa ako ng ano. Magla-login pa ako. Sensitive. Tingnan ko lang din sa akin. Eh, baka naman kasi mura lang din naman. Diyos ko, Lord. So, Moraita. At tingnan natin. AI-powered deepfake detection for videos, images, audio, single source for multiple. Okay. Solutions, Get started. media verification. may free trial. Okay, sige natin. Magta-try din ako dito. Sa Mag-create phone. ng account. Ano ba? Oo. I-try natin. Teka lang. Mag-try ko mag-create ng account. Okay. I agree. Kasi kitang-kita naman sa mukha ni Kuting. Di ba? Genuine na genuine yung iwi eh. Pero Mother D, may mga nakikita na akong mga screenshots, hindi na siya yun eh. Parang pinalitan ng... Pinalitan na kasi- nila Niload yun. na yung mukha. Yung Oo. ano, yung Iba na yung mukha eh. Ayun nga yung intention nila. ginagamit nila sa ano, sa mga media presentation tsaka yung mga distribute nila sa mga vloggers nila. Ang ginagamit doon yung parang pinataba ng ano, yung Pinataba nila. Yun na yung Pinataba Ay, sa Sensity pala kailangan work address, work email address. Sino bang may work email address dyan? Oo. yung ano, maharlikanetworkprotonmail.com. Hindi, Proton Mail Hindi siya. yun, Proton yun eh. Dapat yung Ah, Proton pare Oo nga. Joey at Maharlika, ganyan. Oo. at Avoitis. Avoitis Maharlika. Miller, ayan. Meron ako dito dati. So, meron ka, Joey. Company website. Naka-deal kami. Well, meron akong experience na several companies like Sensity would present to us. Kasi nga, yung mga financial institution would need an assistance on KYC. So, itong mga to, mag-o-offer sila ng services na parang pagka nakita nila yung let's say mga sinubmit na documents, madedetect kung it is legitimate or not. Ganon. However, hindi siya pumasa sa requirements namin. Wala kaming at least nung time lang na na nasa corporate world pa ako. Hindi siya pumapasa kasi nga ang tawag dito yung mga legitimate na material, fina-flag niya as fake. Ganon. So, ang taas masyado ng percentage na yung mga legitimate material, fina-flag niya as fake. Kasi may trial yan eh. Nakapag-try na ako ng ganito eh. Yung mga ganyan, na-flag niya na fake. Di ba, Alin? Lalabas ang... Oo. Go ahead. Ang hassle nun, Mother D, kasi pagka kunwari, mga financial transaction, ganyan-ganyan, biruin mo, meron ka ng isang client na i-reject kasi sinabi ng AI mo, ay sinabi ng KYC mo, fake yung tao na yun, totoo naman. And then you're going to lose that client, di ba? Ayun. Well, so kaya hindi siya hindi siya dito sa case natin, itong pulburon video ni Bangag, lalabas naman yung authentication, lalabas naman yan sa tamang panahon. Lalabas sa tamang panahon. So, tingnan muna natin. Hindi ang kasi niyan is bartikin muna natin sila. bakit hindi sila magdemanda? Akala ko ba to? Ganyan. Kasi kung magdemanda sila, it is the court itself that will mandate the authentication of the video. And then magkakaroon yun ng cross-examination. Ito kasi, yung Sensity, hindi mo ma-cross-examine. Hindi ba? So magkakaroon yun ng battle of the expert. And then they will determine if it's deepfake or hindi. Ngayon, kung hindi yan deepfake, di ba? Absueldo si Maharlika. Hindi siya pwedeng, hindi uurong yung kaso. Ikaw, it looks like you, it's maybe you, pero para sabihin mo na kamukha mo lang yan, is, well, sino yan? Gets mo? Kasi nasa kanila ang burden of proof na yun, na sabihin na hindi ito, na deepfake ito. Kayo nag-akusa na deepfake eh. Kasi kami, nag-rely, ako kasi, personally I am relying on Senator Amy Marcos. Kung i-deny niya yan, nakapatid niya o hindi. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagsasalita. Hanggang ngayon, hindi naman dinideny ni Senator Amy Marcos na yan si BBM. Ang dali-dali naman pwedeng sabihin na hindi si BBM yan. Yeah. So kasi tama ka kasi ang nangyayari ngayon is like my words versus your words. Deepware versus Sensity. So wala nga yung independent na magko-cross exam o okay. Yeah. So
tama si Sas na sa korte lang natin makikita yun kasi i-request na ng korte na, o sige, mag-present kayo ng both forensic analysis ninyo. Di At ba? magko-cross-examination yan eh. Oo. Para kung hindi magkakasundo yung dalawang yan, meron pang independent na hindi, di ba? May isa pa na magsasabi sa kanila o mag-a-analyze sa both result. Pero sa ngayon, syempre, ang ginagawa ng gobyerno at pakikipagsabuatan dyan sa mga, alam niyo naman, kilala niyo naman yan, syempre yung narrative nila, yung side nila, na sila dapat ang paniwalaan. At si Maharlika at tayo ay Saka ano pa yan, ida-drug test pa yan sa korte. Yes. Ano pa siya. Kaya nga, kung talagang galit kayo kay Maharlika, kung sa tingin si Maharlika nagpakalat ng fake na video ng presidente at hindi ito simpleng kaso, well, Bongbong Marcos should file a case against Maharlika to settle this once and for all. Otherwise, kumalat na yung video kakalat pa yan. I'm pretty sure kakalat pa yan kasi I'm pretty sure marami nag-save. Marami talaga nag-save. At saka sabi ko nga, I challenge them. Yung mag-asawa. Yun na lang sabi ko, yung sa kidnapping sa Turkey, hanggang ngayon, isang taon ko na yan ginanga, wala pa rin kaso. Tapos eto ngayon, tatakutin na naman tayo, makipag-ugnayan. Ang dami mo nang binitawang dun, ha? Ang dami mo nang binitawang personalidad dun, Mother T. Yung sa Tsaka defamatory yun kung hindi totoo. Saka, kung hindi totoo, bakit kailangan mong i-delete? Hindi naman pala ikaw yan. Yun. Tama. Paano di-delete? Bakit sabi ni Sandro, tinanong siya ng reporter, di ba? What do you think? Tapos binalik niya yung tanong, what do you think din? As simple as, just deny it na ang tatay ko never ever nagpupulburon. Di ba? Tapos, wala nga denial. So, ibig sabihin, they know na si Bangag yun. I think they have no intention to find out the truth because they already know the truth. So they already know the truth kasi nung unang naglabas sila, nagsama sila Abalos, naglagay sila yung folder ba yung picture ba na parang folder na pang grade 2 yung pinresent ng findings nila. If they really want to show some credibility sa kanilang pinipresent, ay inayos man lang sana, kumuha ng mga eksperto, hindi yung alam mo minadali, at kasi pa naman yon yung folder. Pwede naman gumamit ng PowerPoint, di ba? Mas mo yun eh. Imagine mo, pinagdugtong-dugtong na folder. My God, maganda pa reporting ko nung elementary ako eh. Maayos pa. Sa kanila pinagdugtong-dugtong na folder. So tama ka. It abroad na talagang minadali nila. So what do you expect? The fact na gusto na pinabura nila at nakipagsabuatan sila sa lahat ng ahensya ng gobyerno, guilty itong mga to. Kasi kung gusto nila dalhin ito sa proper forum, sinabi ni Sas, hindi mag-file sila ng lawsuit. Para doon tayo magbabakbakan. Para mapatunayan kung sinuwap ko ba yung picture na yun. Diyos, wala akong kinalaman dyan. Kaya lang din nila yung gagawin, Miss Maharlika. Kasi once they file a lawsuit, it will open them up also for evidence na kailangan nyo i-present against them so much more. So parang wag na lang, parang pag kami nag-file sa'yo, may counter charges ka sa akin or counter evidence ka sa akin, they will stand to lose more than what they will gain in suing you. Tama. Go ahead, Sas. Kasi kung sino kasi nagdemanda, siya ang nasa kanya yung burden na kailangan niyang magpakita ng na eksena. Hindi ba? Like for example, yung kay Johnny Depp and Amber Heard. Hindi ba? Grabe yung lawyers ni Johnny Depp kasi nga kailangan niyang mapatunayan na talagang dinefame siya ni Amber Heard, hindi ba? So, ganun din ang mangyayari niyan dito. And sa Amerika kasi, mayroong discovery procedures. Discovery, yeah. Di ba? Na pwede, saka ito, drugs yung dito, na pwede akong humingi sa'yo ng drug test, hair follicle test. Hindi ba? Ikaw ang best evidence ng droga eh. Nasa katawan mo eh. So, kung makita na nagko-cocaine ka sa hair follicle mo, then most probably the video is true. So, ayun na nga. That's why they don't want to go in that direction, Sas. They don't want to go to that direction. Dinilit-delete nilang yung video. Kasi nga, kung siya talaga eh. As simple as that, ako talaga ang pinangahawakan ko. Hindi nagdi-deny si Amy Marcos. Kahihiyan ito ng pamilya. Saying something. Kahihiyan ito ng pamilya nila. Akala nyo ba kahihiyan lang to ni Bongbong? Kahihiyan to ng pamilya nila.
Hindi mag-deny si Amy. Kinonfirm ni Senator Amy na addictus benedictus yung kapatid niya by not defending. Ang vocal ni Senator Amy na, 'di ba? I mean, itong very instance na to, yung fact na hindi niya madepensahan right away yung kapatid niya tungkol sa droga. Oo. Yun na yung confirmation diyan. Oo, 'di ba? Kasi kung talagang concerned siya kay Kuting at alam niya na si Kuting ay hindi nagdodroga, right there and then magtatatalak yan. Sasita siya, oo. Yeah. Pero ito ay sign na alam niya since bata pa sila na yung kapatid niya talagang addictus benedictus. Kasi mother, yun nga yung before nasabi ko na rin to Sabi ko nga na, kung kunwari addictus benedictus si Bongbong nung younger years niya. Yung younger years. Kasi nabuhay naman si Bongbong, kumbaga 60s, 70s, yan yung height ng talaga Yan yung height ng drug abuse ng mga kabataan di ba? He admitted in one interview na nag-weed siya. Nag-weed siya parang sa Oxford. Kaso hindi niya tinuloy kasi nga daw mayroon siyang asthma. Hinihika siya. Ay, kasi nga yun hinihika. Well, o di mag-ano ka na lang, mag-snort ka na lang. Ayun. Ibig ko sabihin, madali kasing pwedeng sabihin na, hindi nung kabataan, kasi syempre, when you are young and wild and free, di ba? Adventurous ka, ganyan. I mean, it is something that can easily be, parang understood and ng mga tao na, hindi, dati, addictus benedictus siya, ngayon, hindi na. Matagal niya nang iniwan yan, matagal niya nang nirehabilitate ang sarili niya and he never looked back. I mean, pwedeng ganun yung tenor ng pagdedepensa Pero, bakit Pero, wala? ang question ko, Sas, di ba inamin niya yon? Ang question ko, totoo bang may asthma siya? Kasi kung may asthma ka at nagsisingot ka nitong pulburon na to, mas dangerous kumpara dun sa, weed na sinasabi niya. So, ang tanong, maniniwala ba tayo sa kanya na may asthma siya? Meron ba siyang medical certificate na nagkaroon siya ng asthma? Baka budol na naman para kunwari, kasi kung titignan mo, na parang, yung iba, hindi yan nagpupulburon kasi nga, ma-exacerbate yung kanyang kondisyon. Di ba? I don't think so. Kung may asthma siya, bakit hindi siya nategi nung nagka-COVID siya? Baka naman, hindi naman talaga siya nagka-COVID. Baka naman. Kasi COVID dapat may asthma ka, nagka-COVID ka. That's true kasi may kakilala ako na matay siya Kaya ang question ko, number 1, may asthma ba siya? Number 2, totoo bang nagka-COVID siya? So, paano ka maniniwala sa taong ito? Di ba? Hindi ko napagtitiwalaan dahil mismo yung video na nakita ng taong bayan, gusto nila ang term ko nga dyan, gusto nilang bulagin So, questionable ang kanyang pagkatao at ang kanyang, eto na lang, huwag na tayo lumayo. Paano tayo maniniwala doon? Sabi niya, may 5,500 flood control. After 2 days, doon na lang So, hindi mo to, wala kang pwedeng pagkatiwalaan. Ang dahilan, mother, yung mga flood control daw kasi wala naman daw. Hindi naman daw yun sa Metro Manila. Alam mo, binabaha sa Metro Manila ng bonggang-bongga, yung 5,500, di ka man naglagay ng sufficient flood control doon. Flood control sa bundok, yung hindi binabaha. Di ba? So, syempre, dahilan na lang nila yon. Again, mga palangga ko, mga followers ni Sas, Joey, sa totoo lang, nakakapagod naman yung paglaban, pero sabi ko nga, hindi tayo mapagod. Kita nyo naman, sabi ko, you guys are smarter than me. Yung mga nanonood dito, mga tanyag pa yung mga yun, nagsipag-aral yan sa mga tanyag na paaralan, mga abogado, magagaling sa atin, di hamak. You guys are smart people para sino ang paniwalaan nyo? Yung bangag o yung mga concern sa bayan? Ganun lang kasimple. Kasi kahit na isabihin na natin, sabi ng Deepware, ito. Tapos sabi naman ni Sensity, ng Rappler, ito. Kaya nga sabi ko, it's your words versus my words. So dapat, kaso, kay Maharlika. Di ba? Para may ma-cross-exam. Hindi natin sa tamang lugar yung awayan. Para magkaalaman talaga. Hindi yan matatapos. Hanggat hindi sila nagkakaso sa akin, hanggat hindi nagkakaso si Marcos Jr., na na sinasabi niyang hindi siya or whatsoever, walang mangyayari diyan. Magaganunan lang tayo. So pero ang kagandahan, mas maniniwala yung taong bayan sa kay Maharlika at sa inyo, 'di ba? Na sumusuporta dito sa ating laban na ito, dito sa video na ito. Kasi bakit takot ang gobyerno na mag-file ng lawsuit? Bakit not si gobyerno Si Marcos Jr. Bakit hindi siya nag-file? Nanindak sila first few hours pa lang. Makipag-ugnayan kami sa Amerika. Then after 7 days na, 'di ba? 7 days ago. 'Di ba dapat gigil sila na ipakulong ako. Gigil sila, di ba? Mother, Mother, yung reaction kasi nila na, lahat ng mag-share, lahat ng mag-distribute. Nagulat ako dun kay Atty. Aboy yung nag-post siya sa DICT na, obviously fake naman yung video na yan, i-run ninyo sa AI, sa open source, any open source na AI
detection na i-check nyo dyan, ganyan. At saka, by the way, ang lahat ng mag-distribute niyan ay Kakasuhan. kakasuhan. Ganyan. Parang, Oh, I mean, kaya nga. I'm very disappointed with Attorney Aboy in saying that. Kasi parang, attorney, walang ganun. Attorney Aboy, alam mo naman kung sino ka at anong napakinabang mo kay Kuy Bangag Jr., wag na tayo magkalokohan, magkakakilala naman tayo. Di ba? Bakit yung tatakutin yung Pilipino? Sige nga. Wala na rin kayong wala ka ng paninindigan. No? The fact na you're still with the Bangag administration, you're part of the problem. Yun lang yun. Sobrang sobrang parang yung it's so desperate that even the people who are sharing the video ay isa-threaten ninyo na parang, talaga you're willing to go this length? Why don't you just encourage BBM to take the drug test? 'Di ba? Hair follicle test. Di natapos to, di napahiya lahat ng napahiya kaming lahat dito, 'di ba? That's true. That's what lead by example, 'di ba? Kasi yung sabi niya, yung kanyang war on drugs ay talagang maayos kumpara doon sa kay Pangulong Duterte. Siya yung sangkot dito Bakit hindi siya magpa-test? Openly, 'di ba? Sa public, bakit ayaw niya? Para 'di ba, papalakpakan natin siya. Galing-galing. 'Di ba? Ang presidente hindi pala bangag. Kung mali tayo, edi tanggapin natin yung pagkakamali natin, 'di ba? Pero ayaw niya gawin kasi bangag na siya. As simple as that. Yun lang yun. Hindi nyo mapipigil yung mga taong mag-speculate na mag-speculate because the speculation is is based on reasonable grounds. Hindi naman siya yung parang inutot lang na ay duda na kami. No, because there had been so many circumstances already leading to this conclusion. Are we saying na itong conclusion na to ay hindi na pwedeng ma-debunk? No, pwede pa rin. Kaya nga nag-aas ng drug test 'di ba? Yeah. At saka, balikan uli natin, si Nikki Cosseteng, wala pa rin kaso sa kanya, nandyan sa Pilipinas. Na sinasabi niya, talagang harap-harapan, di ba? Na si Bangag ay bumabangag talaga noon. Hanggang ngayon, walang kaso kay Nikki. Bakit ayaw nilang kasuhan yan? Bakit ayaw kasuhan din si Pangulong Duterte? Bakit pupunta sila dito sa Amerika? Ako talaga? Ako ang bukod tangi? Hindi naman ako ang unang nagsabi na siya ay nagbabangag. Nung time na nandun ako, for sure, narinig mo, kung narinig sa vlog, inaaway ko nga yung nagsasabi, nagalit niya ako kay Pangulong Duterte noon. Nung sinabi nung ako'y supporter pa nila, nung sinabi ni Pangulong Duterte na may isang kandidato na nagbangag, di ba, nagsasalta ako against sa mga Duterte noon, sa mga nakapaligid kay Pangulong Duterte na ano ba to, sinisira si Bangag. Kasi wala akong idea. Wala ako talagang idea although narinig-rinig ko na, pero syempre budol di ba, sarado yung isipan mo dahil supportado mo sila. So nung umuwi ako, hanggang sa ang dami ko nang nakakausap, even mga business personalities, okay, I will tell you, lahat ng mga nakausap ko, lahat ng nakikita nyo sa pictures, nung nandyan sa Pilipinas ng 2022, lahat yon halos nagbigay ng statement about sa paggagano ni Kuting. Lahat, mapaalta, mapapolitiko, sila, even kamag-anak, kaibigan ni Marcos Jr., nagsabi na si Marcos ay talagang sumisingot. Ayaw ko pa rin maniwala. Diba? Umuwi ako na luhaan, ano ba to, sinisira si Kuting, hanggang sa ako na rin mismo, sa sarili ko, na nakita ko, ay bangag na. That's why I'm here, fighting for you now sa mga taong nagsasabi na si Kuting noon ay bangag. At ako hindi naniwala sa inyo. Tapos ngayon, magkakasabi ko nga, magkasama na tayo sa isang, di ba? Isang linya para sa alignment natin, para sa bayan. Nasaan sila? Bakit tayo natira? Di ba? Mga Jotang Jimenez. Nasaan na yung Partido Federal at saka yung Liberal Party, magkakampi na? Yeah, nasaan na sila? Imagine mo, nagbardagulan tayo, di ba, ng ilang taon. Tapos, binardagol ko lahat dahil, saradong-sarado yung aking isipan noon dahil hindi ako naniniwala dahil si Bangag ay bangag. Now, eto na, video na, may lumabas na. Ano pa gagawin natin? Kaya sabi ko sa kanila, sa mga nanonood sa akin, di bala kayo. Kung yan ang gusto nyo, Presidenteng Bangag, anong magagawa ko? Kahit naman nakataya na yung mga buhay natin, lahat tayo dito, tayong apat dito, syempre nanonood yung mga yan, di ba? So again, at the end of the day, it's your decision, people. It's not ours. It's your decision. Mother D, si Chris Tulo, nagtatanong siya, ano raw ba yung mga reasonable grounds that I am talking about? Okay, minention na namin Chris Tulo, pero sige, for your sake, uulitin ko yung pundasyon ng paniniwala ng mga tao kung bakit bangag si BBM, okay? So, una sa lahat, okay, si Nikki Cosseteng, di ba, nung election, di ba, ang dami-dami nang bumibira sa kanya, bangag ka, ngiwi ka, ganyan-ganyan. So, merong physical manifestation na maaaring siya ay gumagamit ng nag-Coca-Cola, ganyan. Pa lang yung camera ko. Okay, go. Ngayon, okay, so aside from that, okay, yung statement ni Nikki Cosseteng, kasabayan niyang lumaki yan si Bongbong, may sinasabing ganon, okay. Aside from that,
ano no, marami rin talagang mga tao na nakasalumuha siya at dito rin nanggagaling yung mga murmurs, ganyan-ganyan. At ano no, ayaw niyang magpa-hair follicle test. Okay? Ayaw niya magpa-hair follicle test. Ayaw din niya na sagutin yung mga tanong sa kanya ng direkta. Okay? Ngayon, if you're going to look at the manner he's going to approach yung kanyang decision making, yung mga decision din niya masyado siyang paranoid. Okay? It is a behavior of someone that is ano no, may pagka-derange may pagka-ano yung mga policies niya tsaka yung mga gusto niyang yung mga kung paano niya diskartehan ng mga bagay-bagay, masyadong praning. Sino ba ang praning? Ang praning yung mga taong addictus benedictus 'di ba? Okay. Ngayon, aside from that, ang tawag dito President Duterte also said na meron siyang nakitang report at yung report na yon ay sinasabi na si Bongbong bangag noon, bangag ngayon. Okay? Noon at ngayon okay. Aside from that, kasi yung mga, maano ko lang yung mga personal na kwento yung sinasabi ni Mother D na, ang tawag dito, may mga nagkukwento sa akin talaga, nag-swear na, hindi, ganito, addictus benedictus talaga. Yan kasi yung murmurs na na talagang hindi naman talaga natin paniniwalaan right away. 'Di ba? Pero, ayan, nagsalita na si PRRD. Pagkatapos, naglabas na ng dokumento na tinarget siya ng PIDEA. Okay? Pagkatapos, lumabas na din yung agent na nagsabi na, yes, ako yung nag-request na siya dapat ay i-raid. Ganyan. Hindi, ang ano ko kay Chris Tulo, what is your reasonable ground na hindi siya nagko-cocaine? All the circumstantial evidence, nagko-coke siya. Hindi rin dinideny ni Amy Marcos. Hindi ba? Hindi ko ba nagtatanggol ng kamag-anak? Hindi ka ba nagtataka? Hindi siya pinagtatanggol ni Amy Marcos? Hindi rin nagsasalita yung anak, yung asawa, at sabihin nila once and for all na hindi nagkokokash itong asawa, anak, kapatid. Bakit ikaw na wala ka naman sa pang-araw-araw na buhay nito ikaw ang todo deny? Hindi ka ba nagtataka? At saka yung physical manifestation, doon na lang muna. Bakit pang niwi-niwi? Minsan, talagang wala sa sarili. Mali-mali yung mga desisyon. These are all corroborating evidence. So yung mental manifestation. Oo. Totoo. So ngayon, sorry Mother D, go. Hindi, sige, go ahead lang. Oo. So ngayon, Chris, can you please tell us, is it with all this circumstantial evidence, is it unreasonable to believe na siya addictus benedictus? Alam mo, Chris, napakasimple ng reasonable ground na maniniwala kang addictus benedictus ang isang tao. Pag challenge mo na magpa-hair follicle drug test, ang hindi addict magpapatest. Simple. Ayun. Yun. Simple. Lalo na kung presidente ka. Yeah! Oh my God! Alam mo kung gaano kabilis magpa-hair drug follicle test? Pupunta doon, magbubunot ng buhok, and then you wait for the result. Yeah. Actually, ako gagawin ko yung yung hair follicle test na yan. Maybe, basta kasi sabi ko nga, nakapagbayad na ako dyan, $135 dito. Kasi ako nag-live na ako, di ba, yung kit. So, para makita at ma-experience ko din kung paano bunutan ng buhok. So, gagawin ko yan. Papalabas natin. Kapag gawa ko ng hair follicle test na yan. Pwede ko bang i-address si Chris Tulo doon sa hearsay at saka reasonable grounds niya? Yeah, please. No po. Oo. Mr. Chris Tulo, yung reasonable grounds po, pag dinefine namin yan sa law, ang definition namin dyan is all the collection of circumstances that would lead a reasonable man to believe that an act is being done. Sa Tagalog po, kung mukha siyang palaka, kumokokak, lumulundag, palakayan. Okay? So, yun po, different sa hearsay, napakalayo naman. So kung mali po pagkakaintindi nyo sa ibig sabihin ng reasonable grounds, ay kaya tayo hindi nakakaintindihan. Correct. Ayun. Actually, gusto ko nga yan, kasi parang Chris Tulo, yung mga ganito mo kasing statement, wala tong laman Kasi hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi mo. Paano mo masasabing hearsay? Yung mga taong naka-witness na ginagawa niya, nagsasabi. Na ganun nga. Yan si Joey, meron siya nakausap na Emerald. Na nakachok-tsakan si Emerald, di ba? Pumunta si Emerald, habang sila ay pumunta siya. He was present. Why is that hearsay?
Ayun. Sabi Ayan, ko, oh. hindi ko sinasawa si Lisa na hindi man lang nagsasalita para sa Yan, asawa. oo, Hindi oo. naman Tama context, siya. hindi asawa. Hello, nakita niyo ba yung interview ni Nakita niyo ba yung interview ni Lam kay Katuning? Next, inaway niya na lahat. Inano niya si Maharlika, ako, saka si Vic Rodriguez. Oo. Pagdating nun sa kay Duterte, ang sabi lang niya is, ang hinanakit lang niya is, ngumiti doon si Sara. Can you imagine, tinawag na bangag si Oo. Bakit hindi na sinabi na, galit Oo. galit ako dyan kasi hindi naman nagkukuking talaga yung asawa ko. Pwede mo namang sabihin yan, di ba? Ba't di mo masabi? O kaya bilang anak din, sasabihin ko, if my father is doing drugs, I will be telling him, Dad, please take the drug test for the peace of the country. Ako mismo. Kasi government official din ako bakit hindi ko gaganyan yung tatay ko? Hindi yung mga BBM supporter dito, ano bang mawawala kung magpa-hair follicle test si BBM? Bakit ba ayaw yung mag-hair follicle test siya? Di ba? Oo ba? Bakit kayo natatakot kayo magpa-hair follicle drug test si BBM? Takot kayo Kaya binabalik nyo simple. Kung hindi kayo takot, sigurado kayong hindi bangag, dapat pati kayo, ini-encourage nyo si BBM na magpa-hair follicle drug test. As simple as that. Di ba? Correct? Corrected by. Correct. Moment na nila dapat yan Yan na yung moment nila para patahimikin tayong lahat Pero bakit hindi nila i-take, di ba? Actually, ito na yung moment para ito ba nila si Mother D? Kasi di ba sunod-sunod yung sunod-sunod na hinog yung mga kwento ni Mother D. Di ba? Ngayon, di ba, sobrang gustong-gusto niyong targetin si Mother D. Sinampahan niya na sa katerbang kaso and whatnot, ganyan-ganyan. I mean, ba't hindi niyo ito, pahiyain niyo na todo, drug test na. Di ba? Pati nga yung kidnapping, gusto ko isampa sa akin yun Hindi. And FYI, 2 years nang naghahamon ng hair follicle drug test itong si Mother D. Okay? Hanggang ngayon wala. Lumabas na yung, tinawag na siyang bangag. Ito lang nung election, nung hindi siya pinangalanan na siya yung nagko-cocaine, nagpa-urine test. Yes. Ngayon pinangalanan na siya, ayaw niya. Dahil presidente na siya. Bakit? Kasi hindi niya na kayo kailangan. Dahil presidente na siya. Ngayon, nung nagpa-urine test siya doon, ang tanong, bakit urine yung pinagawa niya? Ang cocaine, hindi naman nagtatagal yan sa urine. 3 days nga lang yan Diba ang tagal? Nung pagkasabi ni PRRD na merong nagko-cocash, ang tagal niya bago urine test, diba? At saka yung tinake niya na test, hindi actually included ang cocaine. Cocaine, Pinili talaga niya kung ano lang, shabu yata ang inano niya. Hindi, cocaine lang yun. Cocaine lang. Isa lang, yung pulburon lang talaga na favorite niya. Doon lang directed yung test. Ayun. So yun. Pero Miss Sas, ang iniisip ko baka nagpapatest yan, pero nagne-negative. Kasi yung urine test, maglalast lang sa mga gumagamit 3 to 4 days, mga ganyan So, definitely, hindi yun ang dapat niyang gawin ngayon. Hindi. Ako talaga, meron ba kayong rason, yung mga BBM supporters na nakikinig ngayon? Ano po bang rason ninyo? Bakit ayaw nyo siyang mag-hair follicle test? What is the reason? Anong rason? Kasi gusto nila maging bulag forever. Ayaw nilang masampal sila ng katotohanan. Kasi po pwede ba sa kumpanya? Na pag sinabihan ka na magpa-drug test ka, sasabihin mo, hindi po pwede kasi wala ka namang ebidensya yung nagkikemia ko. Po pwede ba yun? Yes. Hindi, di ba? So bakit itong presidente, bakit ayaw niyo siyang magpa-hair follicle drug test? Anong kinakatakot niyo? Anong masama? And kasi nga, why are you against it? Why are BBM supporters against BBM taking a hair follicle drug test? What is a good reason? Please lang, bigyan nyo kami please help us understand you. Kasi, kung, let's say for example, yung dahilan nila, hindi matagal naman na yan. Kumbaga, sige, ibigay na natin yung kanilang depensa na bata pa siya niyan o hindi na siya nagpupulburon. Doon sa hair follicle, madidetect yun ang presence of pulburon from couple of months, no? Maybe 3, 4, 5. I'm not sure kung exact ilang months. Ano siya, Mother D? 3 months. Pag sa head, the hair. at least 90 days, up to 90 days. 90 days. Pag body hair, it could last until for a year. For a year. Yung detection. Doon na tayo sa 3 months.
'Di ba? Ang tagal na nating nananawagan. Nung January, sa 3 months, okay? Nung January, si Pangulong Duterte, yung January 28, yung unang launching ng Maisog. 'Di ba sinabi na doon, bangag na bangag. Kung gusto niya talagang mapatunayan sa taong bayan na hindi siya kunwari gumagamit, February, March, April, May, June, July na. So dapat noong January, tumigil na siya. So at least yung 3 months yung presensya ng pulburo na yon, pag ika-4th month o 5th or 6th, wala ka Pwede na naman siya din. mag-test. Hindi na siya. Pero bakit hindi niya magawa yon? Kasi he's still addictus benedictus and dependent doon sa favorite niyang pulburon. Kaya ayaw niyang mag-fire. Hindi, If I- magandang tawag ng kokash. If I recall right po, during the hearing, nung humarap yung St. Luke's, the St. Luke's people identified that he only subjected himself to one test, right? And it's only for Shabu. I can recall that po. No, Yun yung okay. sinabi. No. Okay. Ano yun? Pulburon yun talaga. Oh, okay. So why is it that he was only subjecting himself to one specific? Tapos tinanong, 'di ba, bakit namili ka or whatever. And then they said he asked for it. So pwede pala 'yun na ikaw magdidikta kung ano yung gagawin sa I mean, and I think during the whole time, this 2 years na hinihingi natin yung drug test, I think he is attempting. Kasi imposible hindi ka magta-try, hindi lang siya pumapasa. Oo. Diba? Hindi mapigil. Hindi mapigil kaya laging Oo, hindi siya pumapasa kasi baka pumasa siya, yan isasampal niya sa lahat sa atin. Bigla siyang pumasa, immediately lalabas na yan eh. Oo. And, in fairness sa Madam Eat Abroad, doon sa na pwede ba yon na mamili ka na ito lang yung favorite mo lang na tukash or pulburon? Pwede yon. Actually pwede yon kung ano yung gusto mo kasi dito sa US, may mga choices doon kung saan mo gusto mag-undergo ng test. Pero ang point here, as president, as an aspiring, di ba? Kasi during campaign, dapat para makita mo talaga yung transparency sa taong bayan na wala kang tinatago, dapat lahat ng klase ng pinagbabawal na pulburon, sinama mo na. Di ba? Katulad ng kay Inday. At sa iba pang mga kay iba pang mga politiko na nag-submit nitong test na ito, pero siya kabukod tangi. Kasi baka hindi lang yung C ang ginagamit niya. Baka meron pang damo o other Tama. And also, doon naman sa hearing, kita-kita niyo kung paano din siya pinagtanggol nung doktor doon, di ba? At questionable din yung process ng pagkuha nung urine na yon, ng specimen na yon. So marami, ito yung mga grounds na tinatanong nung tao kanina. Oo. So nakukulangan ka pa ba dyan? Ang daming rason ha. Sobrang daming rason. Pag nakulangan na yan ipagangga, i-eject mo na yan papunta dun sa mga bangag. Oo. Hindi, ako lang talaga is, can you please, once and for all, step back, kalimutan nyo muna na si BBM ito, at tanungin nyo ang sarili ninyo, bakit kayo against na ang presidente ay magpa-hair follicle drug test? It doesn't matter kung sinong presidente yan. Bakit kayo against? Yeah, What would be a good reason why you should be against a hair follicle drug test sa presidente? It doesn't matter kung si Presidente Duterte yan, Bongbong Marcos, Aquino. Actually, yan ang binabato nila. Ang sabi nila kasi, challenge natin sila. Mag-hair follicle test tayo. Uunahan ko na. Ako nakaschedule na ako eh. I-challenge ko mga jutang Genemes. Pag ako nag-hair follicle, dapat si Marcos at lahat kayo na mga tagasunod niya, na mga sarado pa rin ng utak, magpa-hair follicle para makita natin kung sinong addictus benedictus sa atin. Oo. Ang sinasabi kasi ng mga nung mga BBM supporters, bakit daw si PRRD nung panahon niya, tinanggihan daw sinabi ni Spokesary Roque na hindi daw po pwedeng utusan ang Pangulo na mag-drug test, ganyan. May ganun statement which is I think sinabi naman talaga ni Attorney Harry Roque na parang, hindi niyo pwedeng utusan mag-drug test ang Pangulo, okay? But you are actually not taking into consideration the circumstances. Umamin na nga si PRRD na nag-fentanyl siya dahil prescribe yun sa kanya. So pag nag-drug test siya, lalabas talaga na magpa-positive siya dun sa fentanyl. That's true. Diba? Yeah. So, bakit ba kailangan ng drug test when inamin naman na nung subject mo na nag-fentanyl siya because of a back pain? Diba? But, that is not because addict siya or what. It is because nagme-medicate siya. So, walang point para mag-drug test. Kasi nga, pag drug test mo siya, ano ina-expect mong result dyan? Negative. Tama. Tama ka siya. Kasi, ang binabato sa kanya na nag-fenta siya. Okay? Yun, hindi, nag-fenta yan, ganyan. Tama ka, inamin na nga. What's the point of the test? Namin na mismo. Tapos pag nakita niyo positive. Bago siya nag-drug test, inamin niya. So ano pa
Ay, nako, Joey, mga bangag. Konti lang naman siguro mga bangag na nanonood dito ngayon. Eh di, at least magising-gising yung kanilang yung kanilang mga brain cells. Diwa. Yun, Ayan. nakakaawa naman sila. But anyway, ito na nga yung magandang halimbawa, ang sinasabi ni Sas. Kung talagang gusto niyong puruhan si Maharlika, dahil lahat naman ng fabricated crime, Pilipinas, dito sa Amerika, lahat, pera ng gobyerno, mga kababayan. Pera nyo, actually pera ninyo, ang ginagamit ng Bangag Administration para, sindakin ako, o, file ng kaso. Eto na yung pagkakataon nila. Pag-usapan ng internasyonal ng Amerika na si Maharlika, sabi nila ay naglabas ng deepfake. Eh sabi ko nga po sa vlog ko, and now here, 7 days na po ang panakot ni Gibo at ng NBI, lahat sila. Eh bakit wala pa rin? Wala pa rin yung case. Bakit wala silang press con? Di ba dapat excited sila? Naku, si Maharlika na na namin. Easy lang yan sa kanila. Right there and then, may pera sila, pupunta lang sila dito o mag-file sila ng kaso. Ngayong araw mismo, pera-pera lang. 7 days na. So, ano ibig sabihin yan? Kasi sinisintak na kayo, binubudol na naman kayo. Ang nakakapagtaka po sa kanila, dalawang conflicting narrative ang pinapakita nila. Yung una is hindi nila dinidignify yung akusasyon natin sa kanila. Yan, kaya patay sa media yan, hindi yan babanggitin, parang wala yan, joke only yan. Pangalawa naman, pinapakita naman, ngayon naman, pine-persecute nila yung mga tao na nag-involve, di ba? So ano ba talagang gusto niyo pakita, di ba? Mga gag. May ano pa nga yung media, no, sa totoo lang, nung kakalabas pa lang nung video ni Mother D, after pa lang nung Maisog LA, the way it was reported sa mainstream media, sir, nakita niyo po ba yung fake video? Sir, nakita niyo po ba yung edited video na pinalabas ng isang vlogger sa isang event sa Los Angeles, California? I mean, there's really no intention to know the truth. Kasi yung pagtatanong pa lang, may conclusion na sila that the video is fake. Fake. May judgment na sila. Para silang korte na nila patunayan nila. So, dyan pa lang yung bias na pinakita sa inyo. Ang tanong na nga lang, magkano kaya binayad ni Lisa sa kanila? Yun ang tanong. Hindi naman sila ganun yung mga media, hindi naman sila ganyan dati. They're very critical kay Bangag. Alright? So, ba't ngayon, na sila, kumbaga, they're part of the cover-up. Sabi ni Jefferson Doki, kasi po Maharlika, di mo inamin na si BBM yan, pinasa mo sa kawawang Pilipino, bakit? Hindi ko itong magets. Anong problema niyan? Kasi di ba, Mother, hindi mo pinangalanan na, si BBM, sabi mo lang na, ngayon, pinangalanan ko na. Sige, para sa kayo niya. Si Bangag Junior yun. Hindi ko naman anong ipinasa ko sa Pilipino? Alam nga naman po, persahin ko kayong maniwala sa akin. Gusto niyo ba yun? Adiktador ako katulad ni Bangag? Ganito kasi yan. Kung kunwari hindi pinangalanan ni Mother, ang point doon, hindi sila nakikinig doon sa nagkikriticize sa kanila. Ang point dito is, yung government, bara-bara rin mag-react. Ina-assume nila na agad-agad, na parang lahat ng sasabihin ni Mother D is really pertaining to them. Well, somehow, totoo rin naman yun. Pero nakita niyo yung fact na hindi sila nakikinig. Inasun nila agad na parang, hindi si Maharlika, ganyan, eme. Actually, no. Mga Pilipino, yung mga nakita ng video, undoubtedly, yun agad ang impression. Kasi it really, it's really very difficult to change the impression that that face belongs to someone else. Diba? Hindi ko mag-gets to, yung parang bakit, anong problema ninyo? Ano doon? Ano exactly yung issue? Ewan ko dyan, si Jefferson. Donkey. Jefferson Donkey. Ewan ko sa'yo, Jefferson. Bala ka sa buhay mo. Actually, Mother, yung mga ganong tactics, naaaliw ako doon, yung sa mga ganong tactics mo. Kasi, yung, alam mo yun yung, napaglalaruan mo tong, itong bongbong admin. Paglalaruan natin sila para may ulam. Oo. They are being played. And they are, hindi pa tapos ang laro natin. Joey, hindi pa tapos ang laro natin. Mga palangga. Marami pa tayong mga laro. Okay? Ano sana yun? Parang pwede namang kunwari ako yung administration. Pagkatapos, si Maharlika, sabi ni Mother D doon sa event, mga kababayan, ipapasa ko na po sa inyo ang paghuhusga, ipapakita ko na po, ganyan. Walang sinabing pangalan si Mother D. Yeah. Ako si government. Go ahead. Ako si government. Ano magiging reaction ko? Ay, Maharlika, sino yan? Sino yung nasa video mo? Kasi hindi naman yung sinabi ko sino eh. Diba?
kung ikaw, isa kang gobyernong hindi praning, yun ang una mong tanong. 'Di ba? Binibining Maharlika, sino ang tinutukoy mo dyan sa video na yan at bakit gusto mong maghusga ang mga Pilipino base dyan sa video na pinakita mo? And so, Mother D would be forced to explain na, si Bangag yan, ganyan-ganyan. But no. Okay? The government at yung mga executive officials ay umikot ang puwet sa kaka-explain na, hindi yan si Bongbong Marcos, hindi yan si Bongbong Marcos, magkaiba yung tenga, ineme, ganyan-ganyan. And the point was made. Dahil ganyan kayong mag-react, praning kayo, therefore, di ba, addict kayo. Tamang addictus lang. Diba? Yeah, exactly. Kasi hindi ko nga pinangalanan kasi gusto ko makita yung reaction ng tao. Gusto ko magkaroon kayo ng sarili ninyong assessment. Diba? Ang assessment ninyo, majority si Bangag. The majority wins. Diba? Temo ngayon, umikot ang tumbong nila. Temo, ito yung ngayon, the impact of that strategy or game na binigay ko sa inyo, na umikot ngayon kanilang tumbong. Diba? Andun yung takutin tayo, ako, kayo. So, bakit ka tatakutin kung hindi sila affected or walang impact sa kanila? Guilty ang hatol. Nagpa-survey ako, Mother D, kasi sa totoo lang, actually, I'm glad that I can ask this question to you, no? Kasi, nagpa-survey ako dun sa page ko. Nagtanong ako, nung lumabas yung Pulveron video, ano ang epekto nito sa paniniwala nyo kay Bongbong? Ito yung choices. Number 1, confirm, di ako nagdududa sa katotohanan ng video. Merong 4,300 na nagboto dito. Na natanggap ako na boto. 94% ang nagsabi na that video basically confirms yung fact na addict si BBM, ganyan. May 5% shock sila pero hindi daw iyon sapat para sapat na patunay laban kay BBM. 5% yung naniniwala ang nagsasabi na nagulat sila sa video pero hindi ito sapat para patunayan na sapat na patunay laban kay BBM. 2% lang ang nagsasabi na fake yung video. 2% lang yung nagsabi ng fake na video. Of course, maraming factors na hindi naman foolproof na survey to. No? But the 5% na nagsasabi na shock sila, these people, maraming nag-qualify ng answer nila sa comment section. Nasasabi nila na, actually, naniniwala naman ako na I think talagang malaki ang possibility na addictus benedictus talaga si BBM. It's just that yung video, parang hindi lang sila na-convince dun sa video, pero naniniwala pa rin sila addict si BBM. So 100%, 2% lang yung absolutely na naniniwala na, hindi, fake yan, hindi yan totoo. Hindi man totoong nagdadrug si BBM eh. So yung 2% na yan, galing yan sa Malacanang. Yung katangi-tangi, galing yan sa kanila. So yung 5% naman, kailangan pa ng konting pukpok. Kasi the fact na naniniwala kayo, so naniniwala pala kayo eh. So ano pang evidence ang gusto ninyo kung naniniwala kayo? They want longer video daw, Mother D. Marites na yun. Magmamarites. Hayaan nyo. Baka ilabas yung Voltes 5. You'll never know. Baka ilabas ni Cathy Binag. May bagong player. We will see. Kasi hindi lang naman isa ang mga video na yan. Marami yan actually talaga. At ibang taong naka-witness kasi hindi lang naman isang tao ang naka-session ni Bangag. So, maaaring kaibigan niya, kaklase niya, hindi lang yan isa. So, ang pinaka-ultimate sagot dapat yan ng gobyerno. Babalik na naman tayo sa hair follicle test. Now na. Sabi niya, sabi ni Jefferson, di nagkaganito, Madam Maharlika, kung you did it right. Pero sa tingin ko, mali po timing yung super. Paano mali timing? Is there the right timing? Is there a right timing to know na hindi addict? Kung mali yung timing, kailan dapat? Right? Kailan dapat? Is there a proper timing to know whether or not your president is sober? Diba? Yeah. So ano proper timing? Pag wala na sila, ganyan? Ulit, nasa inyo yan, mga kababayan. Okay? Nasa inyo yan. Ako, paulit-ulit kong sinasabi, buwis buhay, ginagawa ko dito. Nilatag ko na sa inyo. Ano pa ba? For 2 years, kinukulit niyo ako. Marley, wala namang video eh. Diba? Joey, SAAS talaga namang sinasabi nila na walang video yan. Just lang kayo ni Marley. May video na. Ano na? Gusto namin mahaba. Diyos ko, demanding pa kayo. Wala na talaga tayong patutunguhan. Kaya sabi ko, forever kayong magtatsaga kay Bangag. Wala naman tayong sapilitan. Kung gusto niyo, kung choice niyo po yan, na magpapasakop kayo sa ganyang administrasyon, sa lahat ng kasinungalingan niya, ano magagawa ko? Alangan naman tutukan ko kayo isa-isa para, umaksyon, para
laban ang inyong, ang inyong bayan. So, it's up to you. So, perfect timing. Every day is a perfect timing for me. So, yun lang. Wala namang nagsabi sa akin. Wala namang kumontrol sa akin na Marlica, ngayon na natin to ilabas kasi kung hindi ka namin babayaran or something. So wala right? So wala namang sumahawak sa liig ko. Hindi katulad dito mga trolls dyan ni Marcos Jr. Yung mga AI niya ngayon na nandiyan dyan. Pakigigurgur nga yan, Joey. Sige lang. Okay, ano ba mga issue natin today? So, huwag natin kakalimutan sa inyo ha, na may hashtag tayo, SAS, dito sa hair follicle test na ito. Para Anong hashtag, Mother D? hindi hair follicle test now na. Now, oo, now na. Hair follicle now. hashtag Now. Ganyan. Oo. Diba? So ano mga sige, may mga nababasa ako dito. Gusto ko parang masarap makipag dito bardagulan sa page mo. O ano talaga? Ano pa ang gusto nyong ang grounds kasi, di ba? Anong grounds? Ayan, hair follicle test. Now na. Ayan. Ito sabi ni Jim Lord, Mother D. So okay lang pag-initan mga Duterte dahil dyan sa video na yan? Naririnig ko ngayon yan, ha? Saan mo nakuha ang idea? Sino ang author niyan? Okay. Okay lang na pinag-iinitan ang mga Duterte dahil dyan sa video na yan. Nung pinag-iinitan ba ng mga dilawan, ever since nung 2015, nung patakbo pa lang si Pangulong Duterte, kung ano ang sinisira kay Pangulong Duterte nung time na yon, kasalanan ko ba yon? Yan ang tanong ko. So ito bang pagsasalita ko dapat naka-align kay Duterte? Dapat ba bago ako mag-vlog, hello Pangulong Duterte, magbablog po ako ha, magaganito ako. Dapat ba ipaalam ko sa kanya? Dapat ba kontrolado ako ni Duterte? Kahit supporter ako ng mga Duterte, dahil nakita ko yung difference between bangag at hindi bangag, hindi ako magpapasakop kahit kanino man. So kung magkaroon man ng impact, whatever, hindi ko kasalanan yun. Bakit mo pangbobo yan palangga? Jim Lord, sinong author niyan? Sabog ang jutak Gininas na yan. Ano sinasabi mo? Pag okay lang pag-initan. Ako nga unang nag-expose na itong gobyernong bangag ay gagamitin sila Trillanes ang mga dilawan para arestuhin si Pangulong Duterte. Naalala mo yan? November and Pastor Quiboloy? So ano sinasabi mo palangga? Oo. Actually, parang you think pag walang video, hindi na nila pag-iinitan si PRRD? Yes. Ito na lang, itanungin ko, palangga, balikan natin. Nung tinanggalan nila si Inday ng confidential fund, na yun naman ay approved by the Office of the President, 125 million. May polvoron video na ba doon? O ako ba ang may kasalanan doon? Sige nga. Oy, gising. Joey, ikaw na dumugtong dyan. Hindi ko makuha sa Actually, kasi hindi kayo nanonood sa ibang mga vloggers kasi alam ko, Joey, dialogue yan ng isang grupo ng vlogger. Pare-pareho ang sinasabi nila. Yan at yan. Ayoko na lang magbanggit kasi we're trying to put unity pa rin, no? Those who are fighting for the cause na hindi ganyan si Mother D din, hindi rin niya masyadong pinapansin yan para na lang hindi lumaki. Pero it has come to a point that talagang magsasalita ka na kasi pati yung pag-persecute kay Sarah is now the fault of that video. Para lang makahanap sila. Yun ang sinasabi nila ngayon sa Mother D. I know you're very busy and you're not watching this video. Yan, ito napapanood ng mga ibang basura. Yan po ang narrative nila, na kayo ang may kasalanan and this is all you're doing and it's because matapang din po ako masasalita, hindi naman alam ko hindi naman po kayo magiging ang sabi po nila is because of all of this that you're bringing out in the open that the Dutertes are continuously being persecuted now at a more mas matinding level. Yun ang sinasabi ng mga hindi kasi nag-iisip ng tama yung mga yan. Kung titignan nyo yung timeline, kailan ba nagsalita si Inday nung unang-una yata na statement ni Inday? Sa imong ambisyon, don't be tambalos-los. Tambalos-los. Parang mga September 2023 yan Pero ando na ba ang video noon? Wala pa. Di ba? Wala pa. Yung tinanggalan nila si Inday ng napalabas na ba natin yung video ng 75 ng kanyang security? Wala pa, di ba? I think wala pa. Ito si Jim Lord, sabi niya, coincidence ba na binawasan security ni VP Inday after ng video na yan? Jim Lord, I have the letter of approval by Gibo. The letter was approved July 9.
O, see? July 9. O, Wala 21 pa naman yung, yun. oo, yung Maisog Los Angeles, nagkaroon lang yan ng date parang mga mga 1 week or 2 weeks before, ganun. So, matagal nang decided yung approval ng pag-withdraw ng security ni Inday. And for your information, yung aming Maisog Los Angeles, private invite yun. Never ever kung public yun. Itong mga inibita ko, these people really are my followers ni Attorney Roque, ni Attorney Glenn Chong, and my friends here. So, ang date, sabi mo, Joey, yung pag-approve ni Gibo para tanggalan ng security si Inday, 9. Diba? So, wala sila alam, nagulat na nga lang sila, may event kami. Diba? Nagulat na lang sila, nagpa-party kami doon, diba? Nagsasaya kami. So, yung mga sinasabi nyo, actually, waste of time. Talagang patulan to mga to. Pero kasi, gustong-gusto ko nga dito sa channel mo, Joey, kasi masarap pa ipagbardagulan dito. May sabi na masarap magligpit ng kalat dito. Oo, yung mga inggit. At bakit nyo dinadamay si Pangulong Duterte? Hindi monopolya ni Duterte ang bawat vloggers. Ikaw, Joey, inuutusan ka ba ni Pangulong Duterte na ipagtanggol siya? Hindi. Wala. Diba? Kasi kanya-kanya tayo. So kung ano man po yung aming hinanaing this day, ano man yung pinag-uusapan namin, walang kinalaman si Pangulong Duterte. Kung nagkataon na ginigipit, ginipit na nga sila eh. Wala kaming kinalaman doon. Actually, mga kababayan, bago pa maupo si Bangag Jr., talagang yung si Liza na yan ay insecure na nga kay Pangulong Duterte. Ulitin ko uli sa mga hindi nakakarinig. Nung kami ay BFF pa kami ni Liza, sinasabi niya sa akin noon, nung Pangulo pa si Pangulong Duterte, nakausapin ko ang Duterte side, lalo na si Senator Bongo, noon ay SAP pa lang si attorney, hindi pa nga senador si Bongo, na i-appoint si Marcos Jr. bilang isang secretary ng agriculture. Yan ang utos ni Lisa sa akin, pero hindi ko ginawa yan. Kahit tanong mo kay Bongo, sa kaninong Duterte cabinet, wala akong sinasabi na, sir, baka naman i-appoint si Bangag. Wala akong sinabi kasi hindi ako uto-uto na susunod sa mga bagay na gusto ng sinusuportahan ko. So, it's the same thing. Kahit suportado ko si Pangulong Duterte, hindi niya ako pwedeng utusan. Diba? Hindi niya tayo pwedeng utusan unless nabayad ka, katulad ng ginagawa ni Marcos Jr. sa kanilang mga tagapagtanggol. Bayad, sumusweldo galing sa kaban ng bayan. Pero I'm very proud. Ni piso, wala ang binabayad ang Duterte sa akin at even yung Bangag Jr. So yun ang gusto kong sabihin sa mga ito. Ba't tinadama niyo? Tsaka, hoy, hindi monopolya ang pagsusupang ang pagmamahal nyo kay Duterte. Hindi porket mahal nyo si Pangulong Duterte o suportado nyo sila, susundin kayo. O dapat lahat ng mga sentimiento nyo, yun ang narrative nyo susundin. Magtigil na kayo. Pagtutuliin ko yung mga puto. Meron pa, Miss Joey, meron pa lumalabas ngayon yung mga lumang Duterte at saka yung mga bagong convert na Duterte. Sa akin, ano ba pinagkaiba niyan? Kung ang suporta nyo ngayon kay Duterte, ano ba kung bago at luma? Medyo ako doon. Medyo parang averse ako sa ganun. Ako feeling ko dapat mo lang kung kunwari nagpapakita ng support yung tao. And this is one of the reasons kaya ako antas din ng respeto kay Mother D. Kasi hindi naman ako believe kay Mother D nung una eh. Yeah. Hindi ko naman, ano ba itong mga sinasabi ni Mother D? Kasi yung mga kwento ni Mother D, base sa mga personal experiences ng mga kakilala niya, na kinukwento niya nung una. Di ba Mother, ganun yung tenor ng vlog niya eh. Oo. So ngayon, parang sa akin, parang, hindi ko naman mapaniwalaan kasi syempre parang ang hirap namang maniwala kung wala ka namang, di ba, yung hindi ka naman insider, hindi ka naman ganyan. So kumbaga, parang ang strength ng kwento ni Mother D noon, dati siyang loyalista, so meron siyang kilalang mga tao sa loob, at kinukwento niya yung mga kwento na yon base doon sa nakita niya sa inside the circle. So therefore, yung iba na parang ang tingin nila na parang that's enough reason to believe Mother D, ganyan, parang sa akin naman, okay, ganyan. Ganun lang rin yung feeling ko nung una na parang okay, mapapaniwalain naman ako basta as soon as maglalabas ng ebidensya si Mother Dragon, edi madali lang namang maniwala kung may ebidensya di ba? However, eventually, nabuo yung kwento. And the information and the confirmation for those kwento are coming from different directions. Di ba? It's coming from different directions. So ngayon, kung kunwari na nung time, kung kunwari masama kang tao, at nung nagkaroon na ng gotcha moment si Mother D, madali lang naman gawin ni Mother D na na parang, di ba, sino ka, di ba, minumura-mura mo ako nung ganyan. Di sa mga taong galit na galit kay Mother D na, di ba, ang dami Mother D na,
naggalit na galit sa'yo na minumura-mura ka sa vlog or something like that. Yung parang, ano na to, ikulong na to, ganyan-ganyan. Na eventually, nung naglabas ka ng mga they were convinced. Mhm. I mean, did she retaliate on those? Never. Diba? For me, if talagang true ka dun sa cause mo, all you care is for your cause to grow. Well, I don't have time for to retaliate sa kanila. Para what? Diba? Ubusin mo yung oras mo. Kasi yung big fight natin, ito yung mga bangag eh. Kasi ang purpose natin dito, na somehow, yung mga nagmura sa akin in the past, mabuksan natin yung isipan nila. Because of this, circumstances and evidence, di ba? And when it is achieved, edi goal reach, di ba? Kung nabuksan yung isip ng mga tao na yun, edi goal reach, di ba? Ngayon, now, itong cause natin, sa totoo lang, mahirap naman talaga tong laban na to. Kasi biruin mo, they have unified a traditionally na parang, hindi naman talaga united na institution like yung Senate at saka itong Congress. Pagkatapos itong executive natin, kumbaga parang talagang very sila, no, yung kumbaga parang grabe yung pag-control nila at grabe yung pamamaraan na pinagkaisa nila ang lahat ng taong gobyerno para sa kanilang mga benepisyo. So napakahirap talaga ng kalaban natin. So for me, if you believe in that cause, I'm going to welcome you with open arms and open heart and open arms. Kung kunwari na meron kang ginawa na hindi maganda or ipinahamak yung cause, that is the time that I'm going to call you out. Diba? Pero kung wala ka namang ginawang kahit ba sabihin ko na meron kang kasalanan sa akin personally, hindi kita i-call out in public if what you're doing is something that is helping the cause. Diba? So parang sa akin, ganun, hindi ba dapat ganun? Dapat ang concern natin yung cause na above everyone else. Baka naman yung iba, gusto nila dapat silang naglabas ng video. Then that's not true. That was mother, di ba? Sa kanila na unang lumabas. Sorry na lang sa akin nagtiwala yung tao. So ano magagawa ko dyan? So ngayon, ang magagawa ko lang is tama ka, yung cause ko na diretso lang yung laban natin. Kasi I don't have time na isa-isahin yung mga nagmumura sa akin, di ba? Imagine nyo, bakit ba nila ako minumura? Unang-una, hindi naman ako politiko na nagtagastos ng pera ng bayan o nagnanakaw. Ako nagmumura ako. Pero nagmumura ba ako ng mga random Dinalitan mo ba sila, 'di ba, mother? Diba? Ang minumura ko talagang hanggang dulo ng impyerno ang mura ko. Etong mga nasa gobyerno, kasi sila yung naglulustay ng pera nyo. Sila po yung nagpapahirap sa inyo. Kasi ang aking pananaw at paninindigan, etong mga nagmumura ngayon sa akin, they are victims. And one day, maaring magising sila. Maaring matanto nila na, ay, itong Maharlika na to, Jutang Ginemes, tama pala siya. That's my goal. Na hindi makikipag-away sa, kahit na sino kayo, hindi ko kayo aawayin dahil hindi ko naman kayo kalaban eh. Ang kalaban natin, malaki. Ang gobyernong bangag. Ano bang matapalano sa akin pag kinalaban niyo ako? Views. Sabi ko nag-comment. True. Di pagka ganun ang labanan, kung views ang labanan, hindi you're not true to the cause. Kasi, ang sa akin, diba? Ang sa akin naman kasi, mother, okay lang naman yan kung gusto mong mag-cloud chase, di mag-cloud chase ka. Pero dapat, in doing so, consistent ka. Kung views lang, ito buksan natin palangga. Joey, buksan natin isipan na. Kung views lang, di sana lahat ng mga away ng mga artista, sinawsawan ko yan. Yan, kung gusto mo, lahat ng mga eksena ng mga artista, nag-away si ganito. Pag-usapan natin kasi views yan eh. Ang mga tao, lahat yan sinawsawan ko. Gusto nyo, oras-oras, pag-usapan natin ang mga artistang naggiwala yan. Di ba? May mga pasundot-sundot ako ng mga artista, pero very yun sa akin. Yung may eksena, may very, parang personal, yung, not really personal. Kasi yung mga artistang binlag ko, connected sila sa government. Pero yung mga patwitams lang, na mga teenager, mga away-away niyan, hindi kasi yan yung cause ko eh. So kung views lang talaga, if you talk about views, every hour, magbablog na kami dito. Every hour, talagang yun ang gagawin namin. Artista, mga eksena. Pero hindi eh. We are fighting para sa bayan natin. Na magwakasan na itong administrasyong nagpapahirap sa inyo na bangag. Sabi ko nga, you guys are smarter than us. So gising naman kayo, di ba? Ano bang views sinasabi nila dito? Views namin? Uy, yung mga nagtatapik sa amin dito, kami nila Joey, at ginagawa nyo kami ng issue, kayo yung for views. Dapat ang topic yung mga bangag, hindi kami. Di ba? Aloka? I-address ko lang yung sinabi ni Jim Lord na si Marbil ang nagtanggal kay sa mga security ni Inday at hindi si Gibo. Jim Lord, ito yung dahilan kaya nakakapagmura ako talaga sa katangahan ng mga tao. Kasi
Jim Lord, hindi magagawa ni Marbil yun kung hindi in-approve ni Gibo. Okay? Yung possibility na umaksyon si Marbil is not gonna happen if not Gibo prepared the stage for it. So ngayon, yung nung pinirmahan pa lang ni Gibo, yung pag-alis ng independence ng VP SPG, dun pa lang, in-endanger na yun na si Inday. Yung action ni Marbil, hindi na yun hindi na, kumbaga, ano na yun, parang kasama na yun doon, nakapaloob na yun doon. So, in the first place, hindi naman makaka-action si Marbil ng ganun kung hindi siya suportado ni Gibo eh. Teka muna, basahin natin si Rachel Dips. For your information, si Attorney Guanzon ang unang nagtawag na bangag, yung may Coke Joe na BBM nung kampanya ni Pink Lawan. O nga, ako masana pala si Guanzon. O isa yan, at least tuloy-tuloy pa rin ba siya? Totoo, tama ka doon, talaga. Ayun. Ito, sagutin natin to, Joey. Sabi ni Ay, Joyce, comment lang mo. Maharlika, di mo ba ginagawa dahil yung personal na galit ka sa mga Marcoses? Just asking lang. Wala akong personal na galit sa kanila palangga. Ulitin ko na naman dito kasi baka hindi nyo narinig kay sabi ni Goyce. Goyce, nung hindi pa nakakaupo si Marcos Jr., maraming lumapit sa akin na OFW na nanghingi ng tulong. Okay? Hindi pa nakakaupo. At ang pinaka-classic, meron silang matandang loyalista na nakalagay pa nga yan sa listahan nila. Alam niyo yung mga pangalan ng loyalista, merong file yan si Lisa sa headquarters. Natumba doon sa headquarters. Yung matandang yon, okay? Si Nanay Rosita, humingi ng tulong yung mga kasakapwa niya loyalista para i-transport siya sa ospital. Nandito ako sa Amerika nung time na yon. Ang mga tumatawag sa akin through messenger, Lemuel yata, may pangalan pa, sila Lemuel, yung mga loyalista, sino pang iba doon. Tumatawag sa akin na nangihingi ng tulong, Miss Maharlika, natumba si nanay, kailangan namin ng ambulance, Parang sa akin lang, andito ako sa Amerika, nandiyan kayo sa headquarters, bakit sa akin pa kayo pupunta? Kaya sila pumunta kasi walang tumutulong sa kanila. Wala pong tumulong na Araneta, Romualdez, Marcos doon sa headquarters. So isa yun sa mga galit ko. Is that personal? Hindi ba para doon sa matanda? Oh. Then, pangalawa, yung pangako ni Liza ng Marcos na aayusin ang ating electoral system sa Pilipinas. At diyan papasok diyan si Glenn Chong na narinig yun naman ang mga statement ni Attorney Glenn Chong. So when you say personal, sagutin ko na din, paulit-ulit na baka hindi kaya nagkaganyan si Maharlika kasi hindi nabigyan ng pwesto. Palangga, kung ako ay nag-apply, inilabas na ng mga dogyots ni Lisa. At hindi ako qualified. Kasi enable for you to assume, o at least apply, pwede ka mag-apply, later on, hindi ka na mako-confirm. Dapat 100% Filipino ka. So kung meron kang ibang citizenship, i-renounce mo yung citizenship mo para full Filipino citizen ka. Isa yun. Hindi ko pa naman na-renounce yung US citizenship ko. So paano maging personal yun palangga? Asan yung personal? When you say kasi personal, it's either nanghingi ka ng posisyon o nanghingi ka ng pera, whatever. Wala naman nangyayari. Ang hiningi ko, yes, nanghingi ako ng tulong sa kanila for Nanay Rosita, for OFW, at sa lahat ng mga lumalapit sa akin. Paano naging personal yan? Yan, nasagot ko na. Alam mo, I can go on and on and on. Diba? Panoorin mo na yung mga vlog ko nakaraan. Nasabi ko ng iba doon. It's not personal. It's for the people. Palangga, personal. Personal experience siya, pero hindi siya personal na galit sa kanila. Yes, personal experience. Naranasan mo kasi nakita mo ng first hand Mother D, but it's not a personal galit sa kanila. The experience is personal, but the galit is not just about their personal. Kasi sinabi mong personal, nagalit ka lang kasi hindi ka napagbigyan ng stamp personal. Oo. 'Di ba? Oo. Doon na nga disillusion siya. Inimbitahan nga ako ni Lisa sa kanyang inauguration. So, ano pa ba dapat, 'di ba? Iba yung sa inyo nga, yung mga dugyots nga hindi nga naimbitahan. 'Di ba? Yung mga tagapagtanggol nila ngayon noon, nagrereklamo sa akin na hindi sila naimbitahan sa loob, nagbukaan tanga daw sila sa likod. Ipinagtanggol ko pa kayo. Pero dahil kayo ay na mantikaan na yung mga bibig ngayon, so kahit kayo ay binusabos ni Liza, ni Satanas, sabi ko, ng bangag na gobyerno, pikit mata kayo kasi kayo yung personal. Oo. Ito naman si Colocoys, kilala ko yung mga grupo na bintang na pinagtatanggol ko sa Senator Amy. Obviously, hindi ka nanonood ng vlog ko.
ilang beses ko nang kinall out si Senator Amy that Senator Amy owes the truth to the people na kailangan niya magsalita at kung meron mang kasalanan si Senator Amy at kung meron man siyang dapat gawin, ayun ay ibigay niyang katotohanan sa mga tao kasi she knows the truth. Yung Kaya posibleng mo, hindi niya naman katotohanan. Bubodyakin natin yan si Senator Amy. Nabolja ko naman na yan eh. Sabi nga, baka daw sabi may sarili siyang timeline. Kaya ang tanong ko, kailan ang timeline mo, Senator Amy? I don't think na pinagtatanggol namin yung palangga. Ako, di ba? Si Joey nagsasalita yan. Hindi namin pagtatanggol yan. Wala kami sasantuin kasi hindi niya naman kami bayaran eh. Bakit? Actually, kanina nga, ang sabi ko, yung hindi pagsasalita ni Senator Amy, it's a confirmation na inamin niya na bangag yung kapatid niya eh. Tama. Di ba? So, walang ano dito palangga. Walang, si Goyce. Thank you, Goyce. At least naliwanagan ka na. Hindi naman pala kalaban si Goyce Buckley. Ayan, nagpating ko. Yeah, yun, Goyce. Goyce ba yan o Joyce? So, Mother D, in one of your lives, you said, Miss Amy, pag hindi ka pa nagsalita, matatapos ang iyong political career. That was yesterday, I think, or the other day. So, I'm seeing na meron kang timeline sa kanya or binigyan mo siya ng parang deadline. Is there something na dapat mabigyan mo kami ng clue? Ano ba yung napakabigat ng iyong ano ba na pag di ka nasalita is matatapos na ang iyong political career? That was what you said in your live, I think yesterday or the other Yeah. day. pag hindi siya nasalita, talaga mag-election na, di ba? Re-election siya. Pag hindi siya talaga magsalita, matatapos yung career niya. Bakit? Buboto niyo pa ba siya palangga? Sa kabila ng pagtahimik niya, na alam naman niya, in the first place, na yung kapatid niya ay talagang addictus benedictus. So yan yung minimin ko. Pag hindi ka nagsalita, matatapos na yung career. Kasi people will judge. People will react doon sa kanyang maging tahimik. Then, ano yung isa yung pangalawa, palangga? No, that was it. Iniba ko lang yung... Di ba mo lang? Tapos, may inaantay akong timeline, I think. Meron pa isa pa. Yes. May isa pa, but I cannot tell you right now. Actually, ako MD, Isa pa. ano ang tawag dito, when we were discussing this, kasi parang dun sa mga sumusuporta sa cause, hati rin yan eh. Yung iba dyan, parang they are very, very fierce in saying na, si Senator Amy, ano yan, kalaban yan, ganyan. This is despite the fact na nung mga panahon na yon, very visible talaga si Inday at saka si Amy Marcos. And nung time na yon, Senator Amy would be very vocal in the in her support sa mga Duterte, ganyan. But there are group of DDS na parang hindi tinutulak talaga nila palabas si Senator Amy ng pinto. Ngayon, ako sa akin, naiintindihan ko naman 'yon kung bakit ganun yung nararamdaman niyo kay Senator Amy. However, ang ine-explain ko kasi, at ako kasi iba kasi kung mag-consume ng politics ko, Mother D eh. Ang para sa akin, ano ba ang nakakarating sa taong bayan? 'Di ba? Ano ba nakakarating sa taong bayan? Kung yung pinapresent mo na politika is something that is favorable sa interest ng bayan, o di sige, okay ka sa akin. Pero once na you're not going to do what you owe to the people, doon tayo magkakaproblema. Okay? So that is why, may timeline, meron din akong pa-timeline nun kay Senator Amy eh. In fact, ang sinasabi ko kay Senator Amy noon, I don't think Senator Amy is going to, alam mo yan, yung parang magdedemand yung ibang mga tao na nagdedemand. Kalad ka rin mo palabas ng palasyo yung kapatid mo, ganyan. Well, it's a very strong statement, but I don't think she's going to do it. And simply because, kapatid siya eh. 'Di ba? Simply because kapatid siya. So definitely, hindi niya gagawin yon. But as a public servant, she owes the truth to the people. And I think, what she really owes to us is to tell us exactly kung ano yung extent ng drug dependency ng kapatid niya. Because that will definitely affect the capacity of her brother na mag-lead. Importante yon. So, kumbaga, yun yung kailangan niyang sabihin. Ganon. Kung kunwari, ano ba, nagre-rehab na, nag-a-addict ba, nagre-rehab ba, ano ba? I mean, I'm pretty sure you're managing it eh. Yung family nila, minamanage nila yung ganyang sitwasyon eh. So, what they owe to the people is really the truth. Ngayon, the timeline is, ako, base sa, sa sarili kong assessment, ang timeline really is yung video. Because if the video would come out and she's still not going to say anything, marami talagang mawawala ng tiwala sa kanya ng todo-todo. Ganon. And it already happened. So ngayon, since nangyari na to, everybody's waiting for her statement. 'Di ba? Everybody's waiting for her statement. O unreasonable ba yung demand na yun? Hindi rin. 'Di ba? Ang hindi ko lang kasi magets nung before, kasi parang marami kasing hot na hot. Pasensya na kayo na hindi ko kayo pwedeng samahan dun sa punto na, kailangan itulak natin siya palabas ng pinto. Nung time na yun, si Senator Amy yung nagko-conduct ng hearing para sa People's Initiative. Ang dami niyang in-extract na information nun na nalaman natin, kaya na-confirm na si Tambaluslos ang nasa likod ng People's Initiative. So, sa akin, I'm going to take that. Because that basically clarifies
sacrifice a lot of things doon sa Peking Initiative na yan. And at least at that point, na-postpone yung gustong gawin ng House of Representatives doon. That specific action benefits the people. And you cannot discount that. Ngayon, magalit tayo doon sa tamang lugar. Yun lang yung pinupunto ko dyan. Magalit tayo doon sa tamang lugar. Just Kaya like this, yung hindi time pagkasabi ng Kaya nung time na yun, hindi pa ako nagbo-bolja, kaya may timeline din ako. Mhm. Pero for the sake ng ating, maraming mga nagising yata ngayong araw na ito, ito si Jefferson, maganda din yung mga kino-comment na ngayon. Kailangan yung malaman na behind the scene, okay, may pinangako si Senator Amy. Behind the scene yan. So I am just waiting for that. Yung pinangako niya para sa inyo, para sa Pilipino. Not para sa akin, kundi para sa Pilipino. Daw, according sa mga behind the scene, chika bumbong. At yan yung tinitiyak ng timeline, kung ipaglalaban ba niya ang kapakanan ninyong mga mamayang Pilipino or magsistick siya sa kanyang kapatid na Addictus Benedictus. Eat abroad, yun yung gusto kong sabihin. So, kaya nga, tingnan natin. And, ito. Hanggang ngayon, they're still okay, Inday. Right? So, hindi natin alam, kung meron din silang buwelta. So we're just waiting for that. Baka mamaya meron pala silang choreographing dalawa, hindi natin alam, di ba? May choreography pala sila, na inaantay nila sa kung ano man yung timeline nila. So I'm just waiting for that, kung ano yung choreography nila. Okay? Sagutin ko lang si Jefferson. Go, Mother. Hali ka kung maganda ba pamamalakad ni BBM. Di mo ba ibabagsak si Sara? Tanong lang po. Bakit naman natin ibabagsak si Sara kung maganda ang tandem nila palangga? Anyway, supported Inday Sara. Ba't ko naman ibabagsak? Hindi naman ako tambaluslos. So kung naging maganda ang pamamalakad ni Kuting at totoong may unity team, di tayo ang pinakamasayang nilalang sa mundo, di ba? Na nakita natin na may unity team at nagkaroon talaga ng kaayusan sa Pilipinas. I don't think na nag-uusap tayo ngayon dito about bangag-bangag. So ako masasabi ko na kahit na si Kuting ay nagbabangag in the past, kung nagpakita siya ng mga magagandang ginawa sa bayan, accomplishments at talagang naggumanda buhay ninyo, wala tayong pag-uusapan ngayon. Iba-brush off natin yan. Forget about the mga bangag. Ang nakikita natin yung result, yung progress. Kaso wala. So kung ibabagsak si Sara, there's no reason para ibagsak siya. Kung may reason man, kunyari lang, na may ginawa siya laban sa taong bayan, hindi ako mag-hesitate na gumawa ng action. Yun lang. Correct, ayun. Ang problema kasi sa sitwasyon ni Senator Amy, if she is going to, which one is she willing to sacrifice? Andun siya talaga, it sucks to be Senator Amy Marcos right now Kasi, either, i-sacrifice mo yung relationship mo sa kapatid mo or magpakabayani ka at, tawag dito? Magpakabayani siya, Joey. Oo. So, dapat magpakabayani siya para sa tao kasi yung kapatid niya, isa lang yan. Correct. Isa lang yan ang not really magsasakripisyo kasi deserve niya yun kung anong ginawa niya. Pero over 100 million Filipinos, ano ang matimbang? Kaya nga, kinukulit ko siya. Ano ang matimbang? Yung kapatid mong bangag o yung pinangakuan mo na 100-something million Filipinos? Na pagsisilbihan mo. Yeah, as simple as that. Hindi natin kakampihan yan. Hindi natin kakampihan yan, Joey. Pareho tayo ng cause You will feel naman yun, mga kababayan. The way na later on, magsalita kami dito sa vlog, magsalita si Joey, si Sas, mararamdaman nyo naman yun kung kami ba ay nagsaside sa mali. You will be the judge. Ang choices kasi ni Senator Amy is to be a good ate or to be a good public servant. Diba? Yeah. Pagka pinili niyang maging mabuting kapatid, di mabuting kapatid ka, kaso nga lang, diba, mahirapan siyang mag-expect na pipiliin siya ng taong bayan pagka ganun. Ngayon, pagka pipiliin niya is, pagsilbihan yung bayan, kasi public servant naman siya, at yun naman talaga ang trabaho niya ngayon, then, mas malaki yung chance na yung tiwala ng taong bayan sa kanya ay ma-maintain niya. Diba? So, kaya talaga, talagang dumating na tayo sa punto na kailangan na talaga ni Senator Amy ng drastic. Kailangan niya na magsalita. At babalikan, dagdag ko lang doon sa tanong kanina ni Donkey, okay, ni Donkey, yung tungkol kay Sara, kung bubodyakin ba natin si Sara or ganyan. I don't think na mangyayari yun kasi malabong maging bangag si Sara kasi hindi siya nagbabangag. I mean, yung importante kasi dito, si Sara, hindi siya under the influence of Polboronic. Diba? So yung tanong mo, malabong gagawin ni Inday Sara, yung ginagawa ngayon ni Marcos Jr. Yung mga kasinungalingan, balik tayo dito sa zona niya, flood control, etc., etc. So, hindi gagawin ni Inday yun na mangangako siya ng pang-Addictus Benedictus kasi hindi siya user. Yun lang yun.
So, Si- yun yung dagdag ko sa Oo, ang call out siguro kay Sarah darating yan kapag kunwari meron siyang isang desisyon sa kanyang pamamalakad na hindi talaga makakabuti sa sambayan ng Pilipino. And I think it's si PRRD nga kahit naman yung mga Duterte kinriticize siya pagka meron siyang mga desisyon noon na parang tingin ng mga supporters niya is a bad decision eh. Yeah. Diba? So sabi ni Gretch, kaya talagang dalang-dala na ako sa mga Marcos na yan. Never again. Kaya nga, kahit naman ako sinasabi ko, no more Marcos. Pero sabi ko kung sakali dumating yung point na si Amy ay magsalita at At magpakabayani para sa bayan. bayani siya. At talagang sabi niya, oo, ako si Amy Marcos, yung kapatid ko, bata pa lang kami, sumisingot na yan. Dadadadada. Aba, mag-iisip ka rin, di ba? Mm-mm. Mag-iisip ka rin na magtiwala sa kanya. But again, let's just hope. Let's just hope, mga kababayan. But anyway, Joey, I think napapahaba natin mga chika boom boom. Thank you so Oo. much. Ako, Thank Yara. you, Mother D, ha. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Meron ako sinend na chat po sa inyo ni, Ate ka, bago ako malis, baka importante yun. Oo. Okay. Deep, deep, deep ang title nung Okay. Ito yung ito yung email ba? Sige, babasahin ko mamaya. Check. Oy, Ita bro, sagutin kita. Isisend ko sa iyo yung raw ng video, ha? Yes, ma'am. Ma'am, you can think about it because syempre this is something very security risk sa inyo. So hindi naman po you can send it directly to the person if you would like, no. But you can send it to me as well. I'm just saying that I'm okay with that. Either ways will be okay for me. Open na tayo abroad eh. Kahit kanina ko na i-send yun, yung raw. Di ba, Sige na-out po, na natin yun. I-forward ko sa'yo, i-forward mo na sa lahat. Kasi ako nga, mga kanina. Yes, Miss Marlica. Thank you, thank you. Thank you for the trust. Experts. Thank you. Yeah, sige, send ko sa'yo. But anyway, sa lahat ng mga palangga ko, sila Vega Warp nandito, talagang, supporter din ni Joey. Thank you so much. At nandito kayo sa ating pagtatalakayan. Joey, thank you. Si Sasyata Borlog ng Lola. Borlog na yan, Mother D. Thank you. Thank you, Mother. Ingat po, salamat. Ayan.